Sa ating mga nakalipas na video, ating tinalakay ang iba't ibang seksyon ng Bill of Rights. Ito na ang panghuling video sa ating serye ukol sa Philippine Bill of Rights, kaya make sure to click the like and subscribe button. Do not skip the ads. Malaki ang may tutulong nito para patuloy tayong makagawa ng video sa hinaharap. Tara, simulan natin ang ating talakayan. Section 15. The privilege of writ of habeas corpus shall not be suspended except in cases of invasion or rebellion when the public safety requires it. Bago natin pag-usapan ang karapatang ito, atin munang alamin kung ano ang writ of habeas corpus. Ang katagang Latin na habeas corpus ay may direktang salin na produce the body. Ibig sabihin, sino mang alagad ng batas na umaresto sa isang tao ay may responsibilidad na dalhin o iproduce ang katawan ng kanyang inaresto sa harap ng husgado, kasama ang mga ebidensya laban sa kanya. Ang privilege of writ of habeas corpus ay ginawa bilang proteksyon ng mga tao mula sa pag-aresto ng walang basehan. Gayunpaman, maaaring suspindihin ang pribilehyo na ito sa mga pagkakataon kagaya ng rebellion at pananakop. Bagamat maaari pa ding dalhin sa korte ang isang taong inaresto habang suspendido ang writ of habeas corpus, maaaring pigilan ng mga arresting official ang korte na magsagawa ng paglilitis kung karapat-dapat bang ikulong ang isang tao. Gayunpaman, tandaan na ang suspension ng writ of habeas corpus ay sumasakop lamang sa mga taong inaresto dahil sa paghihinalang may kinalaman sila sa rebellion o pananakop na nagaganap. Kung ang isang tao ay inaresto dahil sa akusasyon na walang kinalaman sa rebellion o pananakop, kinakailangan siyang formal na makasuhan sa loob ng 3 araw. At kung hindi, siya ay kinakailangang pakawalan. Section 16. All persons shall have the right to speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. Ayon sa karapatang ito, ang bawat tao ay may karapatan na magkaroon ng mabilis na kaliwanagan ang mga kasong kanilang kinasasangkutan. Mahalaga na magarantiya ng mga hukuman ang mabilisang pagbibigay linaw at hatol sa mga kaso dahil ika nga, justice delayed is justice denied. Karagdagan pa, makatutulong sa pagpapatibay ng tiwala ng sambayanan sa pamahalaan ang mabilis na paggulong ng mga kaso. Ayon sa Article 8, Section 15, ang mga hukuman mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa ay mayroong timeline na kinakailangang sundin. Para sa Korte Suprema, kinakailangan nitong madesisyonan ang mga kasong iniharap dito sa loob ng 24 months. Para naman sa Court of Appeals, mayroon silang 12 months. At para sa mga lower courts o mababang hukuman, mayroon itong 3 buwan. Gayunpaman, maaaring humaba o umikli ang panahon na ipinagkakaloob sa mga korte batay na rin sa pagkakataon at iba pang katanggap-tanggap na kadahilanan. Section 17. No person shall be compelled to be witness against himself or right against self-incrimination. Ang karapatang ito ay tumutukoy sa iyong karapatan na hindi tumestigo laban sa iyong sarili. May ilang mga kadahilanan kung bakit dapat na hindi pilitin ang isang tao na tumestigo laban sa kanyang sarili. Una, kung pipiliting tumestigo ang isang nasasakdal laban sa kanyang sarili, malaki ang tsansa na siya ay magsinungaling para iligtas ang kanyang sarili. Ikalawa, maaari itong abusuhin ng mga alagad ng batas
at pilitin ng isang tao na tumistigo. Ang karapatang ito ay maaaring ipagsawalang bahala ng isang nasasakdal basta't ang desisyon na ito ay hindi dahil sa pamimilit o pananakot. Section 18. No person shall be detained solely by reasons of his political beliefs and aspirations. No voluntary servitude in any form shall exist except as a punishment for a crime whereof the party shall be duly convicted. Bago natin pag-usapan ang karapatang ito, kailangan muna nating balikan ang kasaysayan. Noong September 21, 1972, idineklara ng dating Pangulo Ferdinand Marcos ang batas militar sa buong Pilipinas. Libo-libong mga kalaban sa politika at kritiko ang kanyang ipinaaresto. Maging mga ordinaryong mamamayan na pumuna o mga kritiko na nagbiro lamang ukol sa mga pulisiya ng pamahalaan ang kasamang ipinakulong bilang mga political prisoners. Dahil sa mapait na karanasan na ito ng mga Filipino, ipinasa ang Section 18 ng Bill of Rights. Ayon sa karapatang ito, hindi maaring arestuhin o kasuhan ang isang tao dahil lamang sa kanyang politikal na paniniwala. Maaari mong ihayag ang iyong saloobin kahit salungat ito sa pamahalaan nang walang pangamba ng pag-aresto. Bilang bahagi ng iyong politikal na karapatan, maaari mong punahin ang mga palagay mong mali sa pamahalaan at ipahayag ang iyong kagustuhan na mapalitan ang mga namumuno dito. Halimbawa, hindi iligal na mag-post sa social media ng iyong mga nais iparating sa pamahalaan, ang iyong mga pagkadismaya at marami pang iba. Gayunpaman, tandaan na maging responsable dahil ibang usapin na kung hihikayatin mo ang mga tao na gumawa ng iligal na bagay na makasasama sa ating bansa. Ang ikalawang bahagi ng karapatang ito ay ang right against involuntary servitude. Ang involuntary servitude ay nangangahulugang sapilitang paggawa. Ipinagbabawal sa karapatang ito ang pang-aalipin o slavery. Bukod dito, ipinagbabawal din ang peonage, kung saan ang isang tao ay voluntaryong maninilbihan bilang pambayad utang. Kaya naman, hindi totoo ang mga nasa teleserye kung saan ang bida ay ginagawang kasambahay bilang pambayad utang ng kanyang pamilya. Gayunpaman, ang pagbabawal sa involuntary servitude ay hindi ganap. Narito ang ilang exception sa karapatang ito. Una, kung ito ay bahagi ng kaparusahan sa isang krimen, halimbawa, community service. Ikalawa, kung ipinatawag ang mga mamamayan para depensahan ang ating bansa. Ikatlo, kapag inuutusan ng magulang ang kanyang anak na gumawa ng mga bagay na angkop sa kanyang kapasidad. Section 19. Excessive fine shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhumane punishment inflicted. Neither shall death penalty be imposed, unless Congress hereafter provides for it. Any death penalty already imposed shall be reduced to reclusion perpetua. The employment of physical, psychological, or degrading punishment against prisoner or detainee, or the use of substandard or inadequate penal facility under subhuman conditions shall be dealt with by law. Ipinagbabawal sa karapatang ito ang labis na pagpapataw ng multa. Kinakailangang isaalang-alang ang kakayahan ng tao na magbayad, ang bigat ng kanyang paglabag sa laki ng multa na ipapataw sa kanya. Para naman sa kaparusahan ng krimen, hindi pinahihintulutan ng Konstitusyon ng Pilipinas ang anumang parusa na may kahalong torture o magreresulta sa unti-unti at marahas na kamatayan, kagaya ng pagsunog ng buhay, paglunod, pagputol ng bahagi ng katawan, at iba pa. Ipinagbabawal din ang kaparusahan na makasisira sa dignidad at self-respect ng mga convicted na kriminal.
Sa usapin ng death penalty, sa kasalukuyan, hindi ito ipinatutupad, ngunit maaari itong ibalik ng Kongreso sa anumang pagkakataon na kailanganin ito para sa mga kasong itinuturing na heinous. Ano nga ba ang ibig sabihin ng heinous crimes? Hindi ito pinakahulugan ng ating konstitusyon, ngunit ang heinous crime ay anumang pagkakasala na labis na masama, kasindak-sindak at malupit para sa pananaw ng ating lipunan, kagaya ng pagtatraidor sa bayan, pagpatay, paglalako ng droga, panggagahasa, unti-unting pagpatay, at iba pa. Para sa mga taong nahatulan ng bitay, ang kanyang sintensya ay mapabababa sa reklusyon perpetua. Kung nais ninyo ng mas malalim na talakayan ukol sa death penalty, let us know in the comment section. Ang ikalawang bahagi ng karapatang ito ay nakatuon sa pagbibigay ng maayos na kalagayan para sa mga bilanggo. Habang nasa kustodiya ng pamahalaan, responsibilidad ng mga opisyal ng bilangguan na pagkalooban ng sapat na pagkain, serbisyong medikal, at angkop ng rehabilitasyon ang mga nasa kulungan. Laging tandaan na ang pangunahing layunin ng Bureau of Corrections ay magbigay ng rehabilitasyon upang maisaayos ng mga taong nagkasala ang kanyang buhay. Hindi na itatag ang Bureau of Corrections para parusahan at gantihan ang mga taong nagkasala sa batas. Section 20. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of poll tax. Sa madaling sabi, hindi pwedeng ikulong ang isang tao dahil sa pagkakautang at hindi pagbabayad ng community o poll tax. Hindi kasi makatarungan at makatao ang pagpapakulong sa mga tao dahil sa kawalan ng kakayahan na magbayad. Nakikita ito ng pamahalaan na pagpaparusa dahil sa pagiging mahirap. At hindi rin ito magiging patas dahil kung sakaling ipakukulong ang mga taong hindi nakakapagbayad ng utang, karamihan ng maapektuhan dito ay ang mga mahihirap lamang. Section 21. No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. If an act is punished by law and an ordinance, conviction or acquittal under either shall constitute a bar to another prosecution for the same act. Ang Section 21 ay mas kilala bilang right against double jeopardy. Sinasabi ng karapatan na ito na kung ang isang tao ay sinampahan ng kaso at ito ay napasawalang bisa o di kaya napatunayan, hindi na maaaring isampa sa kanya muli ang parehong kaso sa hinaharap. Ang karapatan laban sa double jeopardy ay proteksyon ng mga mamamayan sa paulit-ulit na pagsasampa ng kaso para sa iisang dahilan lamang. Maaari ding pumasok ang usapin ng double jeopardy sa mga offenses na parehong lumalabag sa batas at ordinansa ng munisipyo. Halimbawa, kung ang isang tao ay nahuling gumagamit ng jumper cable para sa kuryente, kung siya ay nilitis ng munisipyo at naparusahan dahil sa paglabag sa ordinansa, hindi na siya maaari pang kasuhan ng theft dahil sa kanya namang paglabag sa batas. Section 22. No ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Ang Section 22 ay nahahati sa dalawang bahagi. Unahin natin ang ex post facto law. Kapag sinabing ex post facto law, isa itong uri ng batas na maaaring kasuhan ang mga aksyon na nagawa bago pa ito maisulat. Halimbawa, si Mr. X ay may ginawang isang bagay noong 2020. Ngunit sa pagdating ng 2021, isang batas ang naipasa na nagsasabing illegal na ang ginawa ni Mr. X noong 2020. Kung pinahihintulutan ang ex post facto law, maaaring kasuhan si Mr. X kahit nauna niya pang nagawa ang isang bagay
bago na isulat ang batas. Sa bisa ng Section 22, ipinagbabawal ang ex post facto law dahil kung walang batas na naisulat, technically, legal pa gawin ang isang bagay. Ang ikalawa naman ay ang Bill of Attainder. Ang Bill of Attainder ay isang uri ng legislative act na nagbibigay parusa sa tao nang walang paglilitis ng hukuman. Halimbawa, kung ang Kongreso ay nagpasa ng batas na nagpapaaresto o mag-aalis ng karapatan ng mga tao dahil sa kanyang affiliation o membership sa isang grupo, may ituturing ito na Bill of Attainder. Ito ay dahil kadalasan ang membership sa isang grupo ay hindi kagad nangangahulugan na may illegal kang ginagawa, kung kaya't kinakailangan ka munang litisin upang matukoy kung ano nga ba ang mga mali mong nagawa sa hukuman. Gayunpaman, sa pamamagitan ng Bill of Attainder, maaari nang ipakulong ang isang tao nang hindi dumadaan sa judicial process. Dahil dito, ipinagbabawal ang Bill of Attainder sa ating bansa. Ito na ang huling part ng ating series ukol sa Philippine Bill of Rights. Paki-share ang video na ito sa lahat ng inyong kakilala, lalong-lalo na sa mga walang ideya ukol sa kanilang mga karapatan. Laging tandaan na ang kaalaman ay kapangyarihan. Obligasyon nating lahat na malaman at ipaglaban ang ating karapatan at ang karapatan ng ibang tao. Huwag kalimutang pindutin ang like and subscribe button. As always, this is Sir Ian and I'll see you on the next one.